Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Dean, your tarot reader. And ang video natin ngayon ay tungkol sa topic na to. Ano ang paparating sa'yo na hindi mo nakikita? Yan. So we have 3 groups. Group 1, Group 2, Group number 3. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa mga nanonood ng video na to at sa mga nanonood ng other videos ko. Thank you so much sa support nyo sa YouTube channel ko. Try ko yung best ko maka-upload ng maraming videos sa mga susunod na araw. Kung gusto mo ng personal reading, message mo ako sa Facebook page ko, Lalisa Tarot, or sa email ko, lalisataro@gmail.com. Doon mo ako pwedeng i-message para sa personal reading or private reading. And sa mga nag-join sa Lalisa Superstars, thank you so much sa mga bagong members and also sa mga new members sa Lalisa Tarot community. Sana makuha may messages na para sa'yo. And I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic. Ano ang paparating sa'yo na hindi mo nakikita? So napili mo si The Sun. Yan, lagay ko sa taas. Okay, so anong paparating sa'yo na hindi mo nakikita? Kung ano yung card makuha mo, yung susunod na card, ang sagot. Ang susunod na card dyan is Judgment. Tingnan natin yung card na yan. Okay, so ito yung Judgment card. So 20 ang number na to. Chinek ko yung 1920. Chinek ko sa Google. Sa Google, chinek ko lang. Year of the Monkey. Di naman particularly na kailang Year of the Monkey ka. Possible lang may something amazing mangyari sa'yo sa next Year of the Monkey. Napapatak siya sa year 2028. So, 2023 ngayon, pwede ko sabihin, anong paparating sa'yo hindi mo nakikita? Pwede yung 5 years. Yung susunod na 5 taon, mahalaga sa'yo talaga. Mahalaga sa'yo yung 5 years na paparating. Pero tingnan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel a message for group number 1. So, kuha tayo dito mga cards and then tingnan ko. Sana clear message. So, spirit team, ang tanong kasi, ano paparating na hindi niya nakikita? Para kasi may announcement dito. Kuha tayo dito ng 5 cards ha. And if ako kasi channel ko, ngayon ka pala punta sa Lalisa Tarot, you can help me grow my channel. Nagulat ako. Daming nalaglag. Inisip ko kung kukunin ko lahat to. Pero sige, kunin natin. Ang napansin ko kasi, sabihin ko na, napansin ko dito sa mga cards na to, una ko nakita si Emperor. Tapos nakita ko si Empress. Magkasama sila. Tingnan natin ibang cards mo. Okay, sana maayos na. Tapos, napansin ko yung cards na nahulog, 8. So, pwede talagang 2028. Medyo maganda sa'yo. 6 of Cups, 7 of Pentacles. The Star. Nandito din ang 3 of Swords, 5 of Cups, and 9 of Wands. Sige. Tingnan natin tong mga cards mo. Yan. Sorry, tinakpan ko lang si The Star kasi yung design ng card. Pero sige, mag-attend card ha. So, add ko dito, Horse Spirit, Eagle Spirit. Freedom is yours. Spirit has your back. Yan. So, dinagdag ko lang. Yung the Sun energy, malapit siya sa Horse Spirit. And yung Judgment, Eagle. So, parang yung Sun, Horse, yung Judgment, Golden Eagle. Águila. Yan. Ano pa parating sa'yo na hindi mo nakikita? Malayo ang mararating mo. Group 1, parang kabayo. Mabilis na takbo. Pwede mabilis na pagbabago sa loob na 5 taon. Pwede mo ding ihalin tulad sa agila. Mataas ang lipad. Yung iba sa inyo, pwede matagalan. Pwedeng
10 taon, o sabihin ko na, kung gaano ka kabilis sa pangarap mo, depende sa ginagawa mo ngayon eh. Yung iba sa inyo, pwedeng 5 years, yung iba pwedeng mas mapabilis pa. Pero yung iba, 10 years, paparating sa'yo, success talaga. Emperor, Empress nandito sa reading. So, pwede kong sabihin, lahat ng pinapangarap mo, pwede mo makuha. Majority ng pangarap mo, sa loob ng 5 taon. Pwedeng 2028, makita mo na talaga. Or pagdating ng 2028, pwede mo sabihin, isa ka ng matagumpay na tao. Pwede mo na sabihin na, I made it. I made it. Yan. Para kasing yun ang energy na reading mo eh, the sun. Para hinihintay mo yung araw na yon. Yung araw na yon na i-announce mo sa mundo na, yes, I made it. Mapangiti ko lang kayo, makulit ako eh. May trumpeta kasi. Sa Year of the Monkey, sa 2028, pwedeng merong big celebration para sa'yo. Kung single ka this time, pwede may claim na matagpuan mo talaga yung babagay na partner sa'yo. Kung love life ang pinunta mo sa reading. Pwede, ang pagsasamang to is mabunga. Kasi may puno dito. Kung hindi ka naman Catholic, i-share ko lang sa'yo. Open mo lang yung mind mo. Hindi mo naman kailangan tanggapin to eh, kung hindi ka Katoliko. Open mo lang mind mo sa message na to. Sa Bible kasi, parang sinabi yan sa Genesis, be fruitful and multiply. Sinabi yan doon sa Book of Genesis. May punong may bunga, so pwedeng kayo mag-partner yon. Magsasama kayo, and then magmumultiply, kaya may bata na dito. Or pwede din magsasama kayo, and mabubuhay kayo na mabunga. Nagmumultiply. Ikaw na malam kung ano yung sinasabi ko. Hindi mo nakikita, lahat ng heartbreak mo dito, lahat ng iniyak mo dito sa gilid dito, ay may pupuntahan. May patutunguhan talaga. Pinaglalaban mo mabuti itong pangarap mo, the star. Ito yung big dream. Ito na talaga yung parang pinakamataas na pangarap mo, gusto mo maabot. Gusto mo marating, gusto mo makamit. Marami sa inyo magtatagumpay. Kumapit ka lang talaga. Kumapit ka lang hanggang dumating yung araw na yun. Magugulat ka na lang isang araw, ikaw na si Emperor or si Empress. Naging matagumpay ka. Naabot mo tong pangarap mo. Pwede mo isulat sa isang kapirasong papel ang pangarap mo kasi may papel dito eh. May papel dito sa reading. So, pwede mahalaga sa'yo ang kulay na ganito, parang yellow, parang gold. Or isulat mo talaga ang pangarap mo. Isulat mo. Mas maganda siguro sa inyo, isulat mo. Tingnan natin. Tingnan natin isa-isa yung mga cards. Group 1, para sa'yo. 3 of Swords. Parang pain to, heartbreak. So, pwede ko sabihin, di mo nakikita sa ngayon, na paparating sa'yo, meron ka makukuhang lessons sa heartbreak mo. Pwede yung rejection. Pwede siyang emotional pain. Pwede din siyang separation. Pwedeng may connect to sa magulang mo. Kasi Emperor, Empress, or pwedeng sa partner mo. Pwede may lesson sa pain na pinagdadaanan mo. Ang hindi mo nakikita, iyang heartbreak mo, iyan ang isa sa pinaka dahilan kung bakit makakarating ka sa breakthrough na sinasabi sa araw na yun na magiging matagumpay ka. Dahil doon sa pinagdaanan mo masakit. Hindi mo mapaliwanag na sakit na yon, na ikaw lang nakakaalam. Pwedeng alam ng ibang tao ang pinagdadaanan mo, pero marami sa inyo meron ka talagang big heartbreak. Tingnan natin 5 of Cups. So, itong 5 of Cups, halos pareho siya ng 3 of Swords. Ito, yung energy na to. Pwede hindi mo nakikita sa ngayon. Magkakaroon ka ng peace pagkalipas ng ilang taon. Pwedeng peace of mind, kung may dinadamdam ka talaga ngayon sa time of reading, pwede ko sabihin, magkakaroon ka talaga ng acceptance sa nangyayari. Acceptance sa heartbreak. Pwede yan din ang message sa'yo ng spirit team.
para mapalaya mo sarili mo sa pain, sa suffering. Kailangan i-accept mo talaga yung heartbreak. I-accept mo yung masakit na nangyari sa life mo ngayon. I-accept mo. Kasi pagkatapos mong i-accept, puro positive cards na kasunod. So, Emperor, magkakaroon ka dito ng stability. Kung nakakaroon ka ng emotional imbalance, parang nahirapan ka sa emotion mo, ang hindi mo nakikita, magiging kang parang peaceful na tao, mature na person. Pwedeng kahit mga bata malapit sa'yo, mas mapapalapit sa'yo. Kahit mga anak mo, mararamdaman nila yung pagbabago sa energy mo. Para nagiging kang mature na person. Kung Empress ka naman, pwede mas maging in touch ka sa pagiging babae. Kasi feminine energy to eh. Mas magkakaroon ka ng pagkakataon na ipakita kung sino ka talaga. Ma-express mo yung pagiging feminine mo na walang halong judgment. Kung mahilig ka mamasyal, pumunta sa mga lugar na mapuno, makakatulong sa'yo. Mapapansin mo dito sa tatlong card na to, may puno sa background nila. Pwede makakatulong sa marami sa inyo ang nature. Pagpunta sa lugar na mapuno, medyo mahangin, makakatulong sa'yo. Hindi mo nakikita, makakatulong sa'yo ang kalikasan, parang yan, nature, sa healing mo. Kung meron kang heartbreak, or para na rin sa energy mo, makakatulong sa'yo ang pagpunta sa nakaka-relax na lugar. Pwede makapunta ka talaga sa mga lugar na sinasabi ko. Maraming puno, mahangin, parang sa atin, parang probinsya. Pero pwedeng ibang bansa din tong chine-channel ko. Kasi Emperor, Empress, para yung mga foreigners dating sa akin. Nakaroon ka ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa. Hindi mo nakikita na pagdating mo doon, hindi naman nakakatakot doon. Ikaw na malam. Pwede marami sa'yo takot at takot ka. Pero pagpunta mo doon, makikita mo na normal na buhay ng tao kahit nasa ibang bansa ka. So kung papunta ka sa ibang bansa sa loob ng 5 taon, then ipanatag mo ang loob mo. Nakakayanin mo doon. Kung magiging kang OFW parang yan, or magtatrabaho ka sa ibang bansa, iwanan mo mga anak mo, then mapanatag ka. Kanino mo man iiwan ang anak mo, magiging okay. Marami sa nandito, kung mag-asawa kayo, kung mag-asawa lang kayo, majority babae ang aalis. O, sabihin ko na, babae. Kasi, kita mo sa card ito tatay, ito nanay, ito mga bata, ito nagtatrabaho. So, marami sa inyo, yung babae ang pwedeng makaalis kung mag-asawa. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi susunod yung partner mo. Majority lang, babae. Parang babae makakapag-trabaho sa malayo. Parang yung calling na pagtatrabaho na sa feminine dito. Kung lalaki ka naman at nangarap ka mag-abroad, then pwede naman, i-switch mo lang. I-switch mo. Ikaw na malam. Pwede naman mag-asawa sila pareho mag-abroad eh. Malaki ng percentage dito, 7 out of 10, parang feminine ang makakaalis dito. Kasi to, yun din yun, no? Yung nasa the sun. So, ikaw na malam. Yung nakaikot kay Empress, yun din yung nakaikot sa the sun. So, majority lang dito, parang babae. Pwede ka makapag-abroad sa loob ng 5 taon kung gusto mo. Ikaw na malam. And then yung last card, 9 of Wands. Warrior yan. Warrior. So, parang ang hindi mo nakikita, nasa final, parang final na push na lang to. Final push. Kailangan i-push mo talaga. Kung buong-buong loob mo sa pangarap mo, yung 5 taon, ibigay mo talaga sa pangarap mo. Kasi baka makarating ka sa pinakagusto mong marating kung tagumpay yung hinahabol mo. Kailangan mo lang talagang maging malakas ang loob. Persistence. Pagpupumilit, parang yan. Hindi pagtigil. Parang yung sinasabi na mapapayuko mo talaga yung mga bituin.
Kumbaga, sa sobrang pagpupumilit mo maabot pangarap mo, kung isa kang person na ang taas-taas ng pangarap mo, i-claim mo na to, reading na to. Ang hindi mo nakikita, masasabi mo talaga sa sarili mo yung salitang yun, I made it. Angel guys and spirit guys, ano sinasabi mo dito na I made it? I made it. Water your garden. Nourishment. Ang makatulong talaga sa iyo yung mga puno, tinan mo. Nourishment, body care, tenderness, rest. Or garden. Kung saan ka nare-relax. Ikaw na malam. May connect ka sa nature. I-relax mo ang energy mo. Kumbaga, hayaan mo ang nangyayari, mangyari. Huwag mong kalabanin. Mag-relax ka. Ikaw na malam. Ito din yun, is the star. Star baiting. Light body, crystal gray transmission, activation. Pwede ma-align ka sa pangarap mo. Ito, relax. Ito, natutulog. So, pwede ko sabihin, imagination. Ang hindi mo nakikita, makakatulong sa'yo ang imagination. Bukod sa creativity, marami sa inyo creative na eh. Marami ka na naiisip, marami kang gustong gawin, marami kang naisip na gawin sa buhay mo. Pero parang ang sinasabi ng spirit guides dito, mas magiging mabilis ang manifestation mo ng pangarap mo kung gagamitin mo ang imagination. Imagination ang kailangan mo. Yan. Minagic ko lang. Oh. Ganda. Imagination. Yung salitang yan, imagination. Ikaw na malam. Kung nandito yung pangalan mo sa mga letters nandito, then claim mo na. Kung wala naman, ikaw pa rin nakakaalam. Pinapakita lang na reading na para marami sa inyo, makakatulong sa iyo ang i-relax mong katawan mo and then mag-imagine ka habang naliligo ka, natutulog ka, or nasa nature ka, i-relax mo katawan mo. Mag-add tayo dito ha, nagko-close ka na reading. So sana ko may messages na para sa'yo. Anong paparating sa'yo na hindi mo nakikita? Group number 1. Isa lang. Comfort zone, South Node. Ang hindi mo nakikita, makakalabas ka ng comfort zone mo. Pero sige, kuha tayong isang card. Really surrender, purge. Magkakaroon ka ng renewal. Malaking pagbabago sa buhay mo. Marami sa inyo makakalabas ka ng comfort zone mo. Sabihin, magkakaroon ka ng transformation, pagbabago sa buhay mo. Yung iba naman sa inyo, makakalaya ka sa pangit na nakaraan mo. Magkakaroon ka ng bagong life. Kung ano yung ini-imagine mo, kasi ikaw nakakaalam kung ano yung nasa imagination mo. Kung wala ka na imagine sa ngayon, then kailangan mo talaga mag-try mag-imagine. Marami talagang spark, nag-spark sa isip mo. Ganito oh. Yan. Diba? Parang nakapikit lang siya, tapos parang may iniisip siya. Diba? Tapos parang may mga spark, imagination ang dating sa akin. Nagsisend yun ng energy sa universe kung ano yung gusto mo. Kung ano ba ang gusto mo. Kung ano yung lagi mong ini-imagine. Lagay ko doon. Okay, so end ko na reading dito group 1. Di ko na-extend. Pero sige, bigyan ka ng song. Kasi imagination. Imagination. Anong hindi mo nakikita na paparating? Ang hindi mo nakikita, ma-activate yung imagination mo. Pwedeng maging in touch ka sa imagination talaga. Ikaw na malam. Pwedeng marami sa na-imagine mo, makuha mo. Pero bigay ko sa yung song. Imagine, ang title. Ni John Lennon. Imagine all the people living life in peace. You may say
but I'm not the only one. I hope someday that you will join us, and the world will be as one. Yan. So, saan nakuha mo yung messages para sa group 1? Natuwa akong gawin na reading na to. So, anong paparating na hindi mo nakikita? Ang paparating na hindi mo nakikita, yung nasa imagination mo palagi. Yung mundong ini-imagine mo para sa'yo. Or para sa partner mo. Or para sa anak mo. Or para sa pamilya nyo. Yan ang hindi mo nakikita na paparating. So, I think all good na tayo. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Thank you everyone for being here. Nag-enjoy ako sa reading na to. I'll see you group 1 on our next reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. So, back tayo sa topic. Anong paparating sa'yo na hindi mo nakikita? Ang napili mo, 2 of Cups. Okay, so ang paparating sa'yo na hindi mo nakikita, eto, 3 of Cups. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So shuffle ko ang cards para sa'yo, group number 2. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 2. So spirit team, ano ba yung paparating na hindi niya nakikita? Hindi niya nakikita sa ngayon. Tingnan ko. So katay dito 5 cards para sa inyo. And if bago ka sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa Lalisa Tarot, definitely, welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment some part na resonate sa'yo ang reading natin. So kuha na lang tayong last card. And then gawin ko ang reading na to sa grupo na to. So use your intuition. The world. Ang ganda, the world. Tingnan natin cards mo. Ace of Swords, Ace of Wands. So dalawang ace. Tingnan natin kung may makita pa akong ace. King of Cups. Dalawang ace, dalawang king, and 6 of Pentacles. Ayusin ko to. Okay. So, group number 2. Ang paparating sa'yo, charisma. So, ikaw naman lang. Pag-usapan natin salitang charisma. So, yung charisma na salita, miracle attractiveness na parang na-inspire ang mga tao sa paligid mo, sa'yo. Na-attract sila sa energy mo. So, sa nafe-feel ko sa reading, mababalance mo yung dalawang kailangan sa charisma. Ikaw na malam. Para kasing charisma, pwede mo siyang tawagin na charm, influence. So, hindi mo nakikita na paparating sa'yo, pwedeng matap in ka sa energy ng charm, or attractiveness, or charisma. Meron ditong parang fiery na energy. Charisma ang dating sa akin. The world. And 6 of Pentacles, parang may mga kamay na parang nagbibigay or tumatanggap. So, pwede ko sabihin, maraming tao sa mundo ang magbibigay sa'yo o tatanggap sa'yo. Pwede kong sabihin, maraming tao magmamahal sa'yo. Kung lagi kang nagkaka-problem sa love, pwede ko sabihin, darating yung tamang partner para sa'yo. Ma-attract mo yung tamang person. Pag sinabi kong tama, yung bagay sa energy mo, yung parang sakto sa'yo. Medyo energy na feel ko dito. Charisma. Charisma. Influence din kasi ang salitang charisma eh. O sabihin ko na, maraming sikat na tao or mga leaders, very charismatic. Very charismatic. Para siyang magic eh. Para siyang presence na hindi mo maipaliwanag. Kaya nakikita siya sa mga performers, yan, mga leaders, na parang pag tumayo sila sa stage, yung mga tao,
nandun talaga yung energy nila. Nafe-feel nila sa taong yon, very influential, very charismatic, very positive. Influence ang darating sa'yo. Pwede ko sabihin na hindi mo nakikita ngayon na nangyayari sa'yo, tinitraining ka maging very charming, charismatic, influential person. So, pwedeng maraming nagpunta dito, pwede ko sabihin, makikilala. Magkakaroon ka ng pangalan. Makikita ka talaga. Sa papaanong paraan. Kasi very likable ka. Alam mo din na sinasabi mo. Alam yung ginagawa mo. Earth pulsing. Pulse of the mother. Slow down. Time in nature. Relaxing ang pakiramdam pagkasama ka. Tingnan natin to. Big picture thinking. Play this energy. Visionary. Inspired ideas. Visionary. May pagka-visionary ka. Kung visionary ka, kailangan mo talaga ng influence. Kasi, hindi susunod sa'yo yung tao kung wala sila nafe-feel sa'yo na parang leadership quality. Ngayon, kung nasa social media ka, gusto mo na maraming followers, alam mo, maraming subscribers, kailangan mapag-aralan mo salitang charisma or confidence. Kailangan mo lang talagang pakinggan ang intuition mo. Alam mo naman ang gusto mong gawin sa buhay mo eh. Kinakabahan ka lang. Growth, summer. So meron kang growth, may pagbabago sa buhay mo. Anong di mo nakikita? Nag-grow ka. Halos hindi ka na nga yung dating person na ikaw eh. Mapapansin mo dalawa ng dalawa, may timbangan pa. So pwede ko nga sabihin, marami sa mga taon nakakakilala sa nakaraan. Halos hindi ka na halos nila makilala sa ngayon. Laki ng pinagbago mo sa paningin ng iba. Anong paparating sa hindi mo nakikita? Self-worth, expectations. Tataas ang confidence mo sa sarili mo, group 2. Makikita mo yung halaga mo as a person. Magkakaroon ka ng confidence, charisma, influence. Huwag kang matakot mag-grow. Hindi mo nakikita dito sa pakaramdam ko sa reading. Kung titingnan mo sa pangkalahatan ang nangyari sa buhay mo, pwede mo masabing blessed ka din eh. Super blessed person ka. Kasi nag-grow ka na talaga. Ang laki ng pinagbago mo. Ang laki na ng in-improve mo. And kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo sa ngayon, lalo ka magiging confident. Mabibuild mo yung confidence mo. Tataas talaga. Dito sa energy na reading mo, para kang isang person na magugustuhan ng kahit sino. Parang ganon. Kung love life to, pwede ko sabihin, anong hindi mo nakikita na paparating? Ang hindi mo kasi nakikita, dalawa talagang tao nagmamahal sa'yo. Sabihin ko na kasi, parang may dalawang tao nagmamahal sa'yo sa reading na to. Ikaw na malam. Kung babae ka, may dalawang lalaki nagmamahal sa'yo. Kung lalaki ka, may dalawang babae din nagmamahal sa'yo. Walang tulak kabigin eh. Pantay na pantay. Parang hindi mo malaman kung sino pipiliin mo. Marami sa inyo nahati ka sa dalawang tao. Ang hindi mo nakikita na message dito ni universe, iyang dalawang importanteng tao na yan, na iniisip mo sa reading, kung ikaw to, mahalaga sila pareho sa'yo. Kasi makakatulong sila sa growth and transformation mo. Kung titingnan mo sa pangkalahatan, hindi ka naman parang, alam mo yun, parang napapaglaruan ka pa ni universe. Hindi naman. Parang nagkataon lang na pareho silang may gusto sa'yo. Parang ganyan dating sa akin eh. Pwedeng dahil attractive kang person. May charisma ka talaga. Na-attract mo dalawang taong sabay. Para kasing dalawang tao nagmamahal sa'yo dito. Hindi mo alam kung saan lilingon. See the world dito, pakiramdam ko, umiikot-ikot siya. Pakita ko sa'yo. Etong card na to, parang isang babae na umiikot-ikot siya. Umiikot-ikot siya. So, umiikot-ikot siya, yung mukha niya, yung itsura niya, nakatapat siya kay King of Cups, pero iikot siya sa kabila, tatapat siya kay King of Wands. So, parang nalilito sa dalawang tao, paikot-ikot. Pwede ang paparating sa marami sa inyo, dalawang opportunities,
pareho siyang matimbang sa'yo? Dalawang tao? Or dalawang soulmate, parehong matimbang sa'yo? Ibig sabihin, halos wala kang tulak kabigan. Para sa salita. Hindi mo alam kung alin ang pipiliin. Sino ang pipiliin. Para umiikot-ikot. So, pwede ko sabihin na malalaman mo sino mas matimbang sa'yo or alin na mas matimbang sa'yo. Kahit parang sa tingin mo pantay siya, malalaman mo kung alin. So, yun ang paparating sa'yo. Kung nahirapan ka at this time sa reading, naharap ka sa dalawang desisyon, or naharap ka sa dalawang option, dalawang pagpipilian, malalaman mo ang sagot. And then, yung iba sa inyo, mas malalim pa dun yung meaning ng card, sabihin ko na. Malalim pa dun. Oh. Pero bibigay ko sa'yo, bago ako pumunta sa next group. Kasi, ang tanong dito, ano pa parating sa'yo na di mo nakikita? Nung tinitingnan ko yung mga cards, yung ace kasi, number 1. Tapos sa ilalim niya, king. Mapapansin mo, ace of wands, ace of swords, tapos sa ilalim, king of cups, king of wands. Tapos sa gitna, makikita mo yung six of pentacles, may timbangan yon. And then sa ilalim, the world. Diba? Parang may meaning yung mga cards ang dating sa akin. Ang tingin ko dito, kung narinig mo na to, ikaw nakakaalam. Pero, meron kasi na tinatawag na parang power of 1 degree. Kalimitan ginagamit yun sa mga motivational talks, mga ganyan. So, ano ba yung power of 1 degree? May tubig kasi dito eh. Sabihin ko na. Sa background may tubig. Tingnan mo. Ito parang 1K. 1K. Ang dating sa akin. So, 1 tas K. 1K. Yung K, symbolism din siya sa... Baka marami sa inyo mahilig sa science. Pag-usapan natin. Yung K na yon sa temperature, Kelvin. Kelvin scale. Kasi meron ditong timbangan eh. Dito sa reading mo. So, parang ginagamit siya sa pag-measure ng temperature. Base unit ng measurement sa temperature. Marami pa yun eh. Mga Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Napansin ko lang, may timbangan, tas may 1, tas may K. So, pantay na pantay sila. Ito pantay, ito pantay. Kasi parang 1K, 1K, pantay. Pero may tinatawag na yung parang power of 1 degree. So, sa tubig kasi, sinasabi na sa 211 degrees, yung tubig nagiging siyang mainit. Mainit siya. Yan. Tapos, pag dinagdagan mo lang siya ng 1 degree, magiging 212 degrees. Yung mainit na tubig, pwede siyang kumulo, parang boiling point. Tapos pwede siyang maging steam. So yung tubig na mainit, pwedeng kumulo, then maging steam. Yung steam na yun, pwede makapagpa-under ng mga train. Diba? So parang 1 degree lang ang pinagkaiba niya. And ang laki ng difference niya. So parang, marami sa inyo yun eh. Yun ang message sa'yo ni God or ni universe dito. Ang message sa'yo ni universe, pantay na pantay itong dalawang tao. Pero ano yung mag-aangat? Sino aangat sa kanilang dalawa? Kasi the world na to eh. Sino magtatagumpay sa kanilang dalawa? Pantay na pantay sila. Pantay din yung timbangan. Sino magiging winner dito? Parang yan. Pwedeng kailangan mo ng power ng 1 degree. Baka yung isang extra effort na gagawin mo sa trabaho, parang yun yung magpapaangat sa'yo sa iba. Or kung sa exercise naman to, yung
isang effort na yon sa pag-exercise, masaangat ka sa iba. Parang, lagyan mo lang ng konti pa. Kung nag-stop na yung ibang tao dito, sa level na to, i-push mo pa yung sarili mo ng konti. 1 degree pa, itaas mo pa ng konti. Kasi baka yung isang push na lang na yon, iyon na magpaangat sa'yo sa mundo or magpaangat sa'yo ng sitwasyon mo. So kung promotion to, nagko-compete kayo ng 2 tao para sa promotion, baka isang degree lang kailangan mo, isa pang skill or isa pang push sa ginagawa mo. Para nagko-compete itong 2 to para sa the world. Ang tanong, sino ba ang mapupunta sa posisyon na to? Maaangatan mo lahat ng nasa paligid mo. Pwede mong gamitin yung power of 1 degree na motivation na yon. Kung nahihirapan ka ngayon, isipin mo lang na pag pinush mo yung sarili mo ng konti pa, pwede kang umangat sa iba. Kung ipagpapatunay mo yan sa mahabang panahon, yung dating pantay kayo, mag-iiba siya. Kung ito yung mainit na tubig, ikaw, mainit, then magbo-boil. Alam mo yung kukulo, and then magiging kang steam, magiging kang parang steam na talaga. So, pwede mo na mapa-under yung train. So, ikaw na malam. Powerful yung steam kasi nakakapagpa-under nga siya ng train. Pwedeng charisma, confidence, parang 1 push pa, kung sa personality mo, mag-add ka pa ng konti pang confidence, and pwede ka niyang iangat sa mundo. Ang di mo nakikita, yung isang effort na yon na ginagawa mo araw-araw, consistent, hindi ka tumitigil, nagpapatuloy ka araw-araw, kahit natutulog na yung mga competition mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Iyan ang magpapaangat sa'yo sa competition mo, kung meron kang competition. Or yan ang magpapangat sa'yo sa ginagawa mo. That will set you apart para sa English. Yan yung magpapaganda ng ginagawa mo. Kung very competitive ka, kung isa kang very competitive person, gusto mo talaga maabot yung tagumpay, kailangan i-push mo pa siguro ng konti ang ginagawa mo. Ito nagpapa-separate, nagpapahiwalay sa average at successful na tao. Kasi, ang average na tao, pwede mo sabihin, nagsisettle down na eh. Parang okay na ako dito, ayoko na mag-push. Kaya nga na yung card mo dito, parang sa kabila may nakakahiga. Nagsettle down na eh. Tulog na. Ikaw nakakaalam. Pero kung meron kang big picture, meron kang vision, meron kang matinding pangarap, habang natutulog sila, nag-exert ka pa ng effort. Kita kasi sa mga card mo eh. Pakita ko sa malapitan. Diba? Habang yung isa natutulog, isa nakatayo pa talaga dun. Madaling araw siguro to. Tulog na tulog pa yung iba. Ikaw nakatayo na oh, gising na. Ikaw na malam. Makikita mo, isa nakahiga, isa parang gising na. Kahit kaano pa yung kapantay, merong mag-separate pa rin sa 2 yan. Kakaiba, diba? Pero sabihin ko lang, lizard spirit, medyo connect talaga siya sa salitang dream, vision, parang yan. Or dream, vision, desire. Parang yan. So, kung meron kang malaking dream or vision at gusto mo talagang mangyaring gusto mo, kasi dream the world into being, kailangan mo siguro yung 1 extra effort na yon. Ang hindi mo nakikita na paparating sa'yo, pwede magkatotoo yung pangarap mo dahil lang sa 1 extra effort na ibinigay mo. Consistent. Kada tulog, pagising, tulog, gising, ginagawa mo, pwedeng araw-araw.
para do sa pinakamalaking pangarap na binubuo mo. Paglipas ng panahon, mag-grow ka talaga. Ang laki ng pagbabago mo. Halos hindi mo nakilala ang sarili mo. Ikaw din talaga yung nandun sa Two of Cups para magkaiba siyang mukha ng babae. Pero iisa lang siya. Ipakita ko ulit sa'yo. Dito na tayo mag-end na reading. Sa Two of Cups, parang ganyan mangyayari sa'yo eh. Pag nakita mo yung future self mo, halos hindi mo na makilala. Symbolism lang sa card ang dating. Parang magkaiba silang mukha. Pero para sa energy na to, isa lang talaga sila. Ikaw na malam. Magtatagpo kayo ng higher self mo or future self mo kasi pinush mo yung sarili mo mag-grow. Pinush mo ang sarili mo mag-grow. Parang dito nagse-celebrate kayo ng future self mo sa reading. parang nag-mimit ang past and future self mo. So, anong difference ng future self mo at ikaw? Parang 1 degree lang. Ito yung tsura kong babae. Kung lalaki, parang King of Cups and King of Wands. Parang magkaharap din sila. Ilagay ko doon. Para kasing dalawa ng dalawa eh. Sige, mag-add tayo number dito sa reading na to. Kasi, mathematician ka ata. Oh, marami naman nanonood ng channel ko. And thank you sa mga new subscribers ko. Kung bago ka lang sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa Lalisa Tarot, definitely welcome ka dito. Okay, so mag-add lang ako number. 544. Parang pantay na siya. Ayan na naman tayo sa pantay na... Ayusin natin to. Diba? Parang pantay na pantay ang dating. 12. Pwede ka manood ng group number 1 din. Para kasi ang nafe-feel ko sa reading mo, kahit gaano pa kapantay, akala mo wala nangyayari, pantay na pantay lang. Parang, kung kinukumpara mo yung resulta ng ginagawa mo ngayon, parang pakiramdam mo, parang wala nagbabago. Hindi mo lang siguro napapansin, bigyan mo ng 12 months, bigyan mo 1 taon. Bigyan mo 1 taon. Kahit gaano pa kapantay yan, may aangat dyan. Pwede, hindi mo mapapansin ngayon ang resulta ng pinaghihirapan mo, pero magkaroon ka lang ng extra push kung nagbebenta ka, kasi meron dito nagbebenta eh, may timbangan eh. Damihan mo pa talaga yung sale mo. Magbenta ka pa na isa pa. Not necessarily dagdagan mo yung produkto mo. Parang kung kota ka na sa araw na to, push mo pa yung konti. Dagdagan mo pa. Para kasi yun na iba ng direction ng buhay mo eh. Parang hindi mo nakikita na paparating sa'yo. Sobrang blessing. Sobrang pagbabago ng buhay mo. Tataas din ang confidence mo sa sarili mo. Dahil lang sa isang extra effort na ginagawa mo. Araw-araw. Pwedeng gawin mo to ng 1 buong taon. Ang laki ng pagbabago sa'yo. Halos di mo na makilala ang sarili mo pagkalipas ng 1 taon. Pwede mong balikan ang video ko after 1 year. And ikumpara mo. Tandaan mo yung araw na to, markahan mo. And then, balikan mo after ng 1 taon. Pag-aralan mo ang buhay mo. Dahil doon sa 1 extra effort. So, kung magkakaroon kang commitment sa reading na to, na yes, gagawin ko yon, power of 1 degree na yon, na i-push ko sarili ko, isa pa. Parang 1 more push or 1 more effort, parang yan. 1 more set. Kung nasa gym ka. Kung nasa business ka, 1 more sale. Kung nanliligaw ka din, alam mo na. Oh, ikaw na malam.
parang one more lang, isa pa. Parang isa pang subok, isa pang try, isa pa. Baka yung isang yon ang magpabago. So, ikaw na malam ko ano yung china-channel ko. Parang yung isa na yon ang pwede magpabago. Dahil nag-effort ka naman talaga. So, I think all good na tayo, group number 2. Super nag-enjoy ako sa reading na to. Si King of Cups, tubig to eh. Tapos si King of Wands, medyo fire. Kaya makikita mo talaga dito eh. Parang connect siya sa yung tubig na kumukulo. Ikaw na malam. Diba? Parang ito tubig eh. Ito apoy. So, pag pinagsama mo yan, pupunta pa rin tayo sa yung tubig umiinit at yung tubig nagiging siyang steam. Diba? At ang nagsaseparate lang talaga doon is 1 degree. 1 degree lang. So, kung 211 degrees, mainit lang ang tubig. Pero pag dinagdagan mo 1 degree, magiging siyang steam. So, isang extra effort lang, isa pang push, isa lang, pwede niyang baguhin trajectory, pwede niyang baguhin ang kinabukasan mo. So, yan. So, I think all good na tayo dito. Thank you everyone for being here. And if gusto mo ng personal reading galing sa akin, pwede mo ko i-message sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko na Lalisa Taro. Doon mo ako message para sa personal reading. Thank you everyone for being here. Close ko na reading dito. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you on our next reading, Group 2. Namaste. Welcome to your reading, Group 3. So back tayo sa topic. Anong paparating sa'yo na hindi mo nakikita? Ang napili mong card, 6 of Wands. Kunin natin 7 of Wands. Ang sagot ko dito, medyo connect sa card ng 7 of Wands. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 3. So spirit team, ang tanong, anong paparating sa group na to na hindi niya nakikita? Sana clear message. Kuha tayo ng 5 cards para sa inyo. Sige. And if bago ka sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa Lalisa Taro, you can help me grow my channel. You can like my Facebook page then na Lalisa Taro. Thank you sa mga new subscribers and mga dati ko pang subscribers. Grabe. Tignan natin mga cards mo. So, nandito, the Moon. Queen of Pentacles. 8 of Swords. 7 of Swords. And then the Lovers. Okay, so naayos na natin. Yan. So, anong paparating sa'yo na di mo nakikita? Medyo connect sa 7 of Wands. So, 7 of Wands, parang nagtagumpay ka sa buhay, meron ka na kamit, parang yan. Pero ang kailangan mo dito is mapanatili mo ang sarili mo sa pwesto mo. Mabigyan ka ng sample, let's say, meron ka ng business, medyo umangat na yung business mo, maganda na yung status ng ginagawa mo, kailangan manatili ka dyan sa kunasan ka or umangat ka pa. Parang huwag kang bumaba. Kung naman sa pagtatrabaho, kung nagtatrabaho ka, maganda yung performance mo, then kailangan manatili maganda. Pinitin mo huwag bumaba, parang yan. Meron dito 2 major arcana cards. The Moon and the Lovers. Queen of Pentacles. So, marami nandito, entrepreneur. So, pwedeng may connect sa business ang reading na to. Or ang energy na reading. Pwedeng connect sa trabaho, business. Or pwede din sa pagpapamilya.
Marami nagpunta dito, working parents talaga. Eight of Swords, Seven of Swords. Medyo connect to sa... Medyo negative ang dating ng mga cards na yan talaga. Kasi, Seven of Swords, para may taong hindi nagpapakatotoo sa'yo. Pwedeng hater. Or pwedeng malalaman mo na may taong hindi talaga alam mo yun, honest or mapapagkatiwalaan sa paligid mo. Eight of Swords naman, medyo mabigat din na card. Kasi parang limiting belief, mga bagay na pumipigil sa'yo. Mga bagay na hindi mo na nakikita, pero pag pinag-aaralan mo mabuti, pinipigilan ka. Marami kang hinaharap na mabibigat na decision. Dahil Eight of Swords, katabi niya yung The Lovers. Lovers card decision. So, ang hindi mo nakikita, makakagawa ka ng mga tamang desisyon. Tamang aksyon, tamang desisyon. Kailangan mo talagang lakasan ng loob mo. Harapin mo yung mabibigat na desisyon. Lalo na kung medyo connectos sa negosyo. Kasi yung mga card mo sa reading, nagpapakita, nahaharap ka sa mabibigat na desisyon na connected. Pwede sa pamilya, pag-aasawa, or pwede din sa trabaho. Huwag kang matakot na magkamali. Huwag kang mawala ng tiwala sa sarili mo. Pwede ang hindi mo nakikita dito. Ang kinakalaban mo lang talaga, sarili mo. Pwede hindi mo nakikita na inilalayo talaga ni universe sa'yo yung ibang tao. Intentionally, inilalayo ka niya sa mga tao na akala mo hindi mo kaya mawala sa buhay mo. Mapapansin ko kasi dito, lovers nasa gitna eh. And Eight of Swords, parang na ko-corner ka, na stuck ka sa isang lugar. Pwedeng paparating sa'yo mga tamang tao, group 3, and palayo sa'yo mga hindi. Kung sino yung mga tao na parang hindi talaga magandang intentions sa'yo, secretly, si universe nang tumutulong sa'yo para baka layo sila sa'yo. Kung sa negative ko to i-channel, group 3, pwede ko sabihin na ang hindi mo nakikitang paparating sa'yo is matatalo mo yung mga haters mo, parang yan, or magtatagumpay ka at mawi-witness yan ng mga haters mo. Parang yan, makikita nila yung pagtatagumpay mo. At wala sila magagawa. Parang yan na-channel ko eh. Yung mga tao nagmamahal sa'yo, itataas ka talaga nila. Bubuhatin ka nila, itataas ka nila, papalakpakan ka nila doon. Pero mga haters mo, wala silang imik sa gilid. Parang tahimik sila sa gilid. So, pwedeng magiging matagumpay kang tao. Para kasing card mo nagsusumigaw na matagumpay ka. Ang hindi mo nakikita, magtatagumpay ka. Iaangat ka doon. Mayroong force sa universe na tumutulong sa'yo para maging matagumpay ka. Hindi ko itatago may haters ka. Kasi kitang-kita sa card mo meron kang mga secret haters. Ito kasi secret. Ito parang hate. Secret haters. Meron ka din secret lovers sa taas. So, pwede ko sabihin na marami kang audience talaga. Marami nanonood sa'yo. Pero marami sa nanonood sa'yo, tahimik eh. Hindi mo nakikita, wala ka naririnig, tahimik. And kanina, hindi ko sinama isang card, pero devil ang card na to. Kasi sabi ko marami kang haters. Kung lalaki, si Emperor ka. Nandito si Emperor sa card eh. Kung babae, Queen of Pentacles, or pwedeng Empress. Pero sige, mag-add tayong card. So, ang hindi mo nakikitang paparating sa'yo, yung moment mo na mag-shine na yun. Yung moment na yun na pwedeng makikilala ka. Dito marami makikilala. Gugulatin mo yung mga tao. Para yung moment marirecognize ka ng community. Pwedeng magkakaroon ka ng award.
Pwedeng surprise yung recognition mo, hindi mo din alam. Or pwedeng gugulatin mo lang talaga yung mga tao. May business ka na pala. Or kung single ka naman, gugulatin mo mga tao, kakasal ka na pala. Para kasing merong gulat factor dito sa reading mo. My fearless freedom lights up the world. Parang ganyan eh. May gulat factor. Parang madilim, biglang nagliwanag. Ikaw na malam. Kaya parang pinto, biglang bumukas. Diba? Parang may something na kapansin-pansin sa'yo sa Tagalog. Ang di mo nakikita, mapapansin ka na. Darating na yung moment mo na mag-shine. Kasi tong muna to, para din tong the sun. Parang pagkakataon mo na makita. So marami sa inyo, magkakaroon ka ng moment na yon. Ang di mo nakikita sa ngayon is sinihanda ka ni universe or ni God sa moment na yon. Na parang pag lumabas ka sa pinto, handang-handa ka. Parang pag dumating yung moment na na-recognize ka ng mga tao, nagkaroon ka ng achievement sa buhay mo, handang-handa ka. Parang handa ka. Favorite ko to. Oo. Favorite ko to. Marami sa inyo magkakaroon kang pagkakataon na magsalita. Alam mo yung mga Pilipinong mahilig sa matatalinhagang salita. Hindi kasi ako malalim yung pag sa Tagalog, medyo nahihirapan ako minsan dire-diretso yung Tagalog. Pero meron yung mga parang poetry, tula, na pag naririnig mo, parang hugot ang dating. Pero, poetry kasi yun. Parang tula din yun Parang tumutula, nagsasalita malalalim na Tagalog. Pero sige, English naman to. Pero sige, tingnan natin. Favorite ko kasi to. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Diba? Favorite ko to. Kasi parang nagdadasal siya. Yung nakasulat doon, parang dasal ang dating. Yeah, nice ko lang. And yung iba naman sa inyo, ang hindi mo nakikita, yung negative and positive side mo, parang naglalabanan sila. Isa sa kanila aangat. Pag sinabi kong aangat, ito yung parang may dalawang wolf sa loob natin. Kasi the moon may dalawang wolf. So, nasa sayo kung ano yung bibigyan mo ng, alam mo yung power. Kung ano yung palalakasin mo sa dalawa. Parang yan. Kasi dalawang babae, isa medyo powerless ang dating. Parang wala siyang kakayahan baguhin ang nangyari sa kanya para siyang biktima. Yung isa naman parang meron siyang kakayahan na ayusin ang buhay niya. Ilapit ko para makita mo. Makakawala ka sa victim mentality. Marami sa inyo totally makakawala ka. Maintindihan mo na hindi ka biktima na nangyari sa'yo. Magigising ka isang araw na parang, tapos na to, pagiging biktima ko dito. Magkakaroon ka awareness na may nagbago sa'yo. Marami sa inyo magiging teacher. Pag sinabi ko magiging teacher, magbibigay ka ng wisdom sa iba. Medyo magiging inspirational ka. Always naman, ikaw kasing pipili Meron nga ditong dalawang wolf, diba? So, yung negative, positive. Kung sa negative ko channel, yung moment na sinasabi ko is moment na mapapatunayan mo sa mga secret haters mo na magiging matagumpay ka. Baka ito yung matagal mo nang gustong magawa, mapakita. Parang yan. Kung sa negative natin i-channel na parang ang di mo nakikita, mapapaya mga haters mo. So parang yan. Mapapaya sila sa sinabi nila sa'yo. Kung naman sa positive natin titingnan, tanggalin natin yung mga
haters, palabasin na natin sila ng gate. Kasi ito parang palabasin mo na ng gate. Iba naman sa inyo, sa positive, pwedeng maintindihan mo na yung dark na nangyari sa'yo, darkness na yon. Malaki itinulong sa'yo. Your fearless freedom lights up the world. So parang akala mo, madilim. Parang wala ng pag-asa. Pero, ikaw pala yung magbibigay ng liwanag sa dilim na yon. Kasi may binubuhat dito eh. May binubuhat sa card. Parang itataas kita. Parang ganyan dating. Pwede si God yun? Si universe na yun? Sinasabi niya talaga sa'yo, iaangat ka niya? At mawi-witness ng ibang tao? Remember, awakening. So, marami sa inyo ma-awaken ka. Magigising ka, maalala mo kung sino ka talaga. Ikaw yung awareness na yon. Napapansin ko yung kamay nakataas. Mawi-witness ng mga... Kaya pala lumabas na ng gate. Yung hater mo na palabas siyang gate. Kasi, grabe tinan mo. Lapit nga natin isang card. Diba? Pareho siya. Yung kamay niya nakataas. Diba? Mapapansin mo yan pag sa Catholic. Kung hindi ka naman Catholic, all good naman yon. Naalala ko nung bata ako, pag kumakanta sa simbahan, yung ama namin, lagi ko iniisip yon. Bakit kaya yung kamay parang, hindi ko alam kung may meaning ba yon. Kasi bata ako, pumasok ako sa Adventist school. So, walang sign of the cross, mga ganon. Kakaiba nun. Pumapasok ako sa Adventist school, pero Catholic ako. So, nagsisimba ako sa Catholic. Medyo grabing contrasting. Medyo mahirap siya sa bata, ha, pag ganon. Pero nakakatuwa kasi dahil doon open-minded akong person. Dahil doon, less akong judgmental. So, may respect ako sa religion nila. So, pag nagpe-pray, hindi ako nagsasign of the cross sa school out of respect. Nag-aaralan ko din yung sarili ko religion, Catholic. Kaya hindi ko matatawag sa sarili kong religious eh. Spiritual ang dating. Dahil na-expose ako sa maraming religion. Sa mga kaibigan kong iba-ibang religion. So may Muslim, mayroong Adventist, mayroong Iglesia, halo-halo. Iba-iba. Noong panahon na hindi pa ako nagtataro card, na-expose ako sa maraming religion. Pero sa pinakailalim, parang isa lang nakikita ko eh. Parang kahit doon sa ama namin, parang yung palad na kataas. Lagi ko pinag-iisipan yan eh. Siyempre, di ko matanong sa school. Wala naman ganun sa school. Anong paparating sa hindi mo nakikita? Abundance. Diba? Pag awareness ang malalaman mo, na nasa iyo na talaga lahat ng kailangan mo. Kompleto ka na. May power ka. Lahat ng abundance, nasa iyo na. Ang kailangan mo lang talaga makita siya. Kaya nga awakening eh. Yung kamay dito at yung kamay dito, isa lang siya. Pero bakit yung isa madaming gift, madaming abundance, madaming celebration? Kasi nakikita niya. Diba? Nakikita niya kung sino siya. Nakikita niya na isa siyang powerful na tao. Walang impossible kung gugustuhin niya. The moment na ibigay mo kay God or kay universe ang desire mo, pangarap mo, gusto mo, the moment, at i-let go mo, i-claim mo na sa'yo na yon. Baka palad mo na ang pinapakita ng spiriting, baka may something sa palad mo. Pwede ko sabihin, baka maswerte ang palad mo, maswerte ang kamay mo, may power sa kamay mo. Baka ang kamay mo na yan na susi sa tagumpay mo. Kung tarot reader ka, din talagang kamay natin. Dahil
dahil cards ang hinahawakan. So, ikaw na malam. Pwede mong i-claim. And then, naaalala ko yung palad na nakataas na ganyan. Pwede mo pag-aralan yun. Kung Catholic ka, pag-aralan mo yung dasal na yun. Kasi yun ang dasal na tinuro sa Bible eh. Yung Ama Namin, pag-aralan mo. Baka hindi mo nakikita na paparating sa'yo, mas maintindihan mo yung mga bagay-bagay sa mundo. Kung spirituality, yung mga tanong mo ng bata ka na hindi mo mahanap ang sagot, pwedeng unti-unti malaman mo ang sagot. Pwedeng sa pamamagitan ng isang teacher of love. Kung sino tong teacher of love na to. Or sa meditation mo na makuha. Pwedeng magkaroon ka talaga ng abundance. Pwedeng ma-activate ang gift mo. Kasi gifts nandun eh. Ma-activate ang gift mo. Hindi mo nakikita na malaki may tutulong ng gift na yan sa mundo. Ikaw ang magdidesisyon kung gagamitin mo yung gift na yan. Kasi Queen of Pentacles yan eh. Para opportunity, para din yung talent or skill na dala-dala niya. Gift, pwede. Yan ang gift na nagpapabago ng buhay niya. Dala-dala niya dyan. Yung gift na yan, minonetize niya pa. Ibig sabihin, ginamit niya yung talent or skill niya, pinagkakitaan niya. Yan din nagdala sa kanya kung nasan siya. So, marami sa inyo, di mo nakikita. Yung talent or skill mo, yung gift mo, yan ang bigay ni God sa'yo. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, mga victim mentality, mga haters mo, mga kung ano man tawag dito, darkness na to, witness the darkness. Meron ka ng gift na yon. Kaya, and call on the light with my prayer. Diba? Nasa sayo. Nasa sayo. Ang hindi mo nakikita na paparating sayo is mamamonetize mo ang gift mo. Marami sa inyo. Pwede mo mamonetize. Monetize, English na salita. Pagkakitaan. Pagkakakitaan mo ang talent and skill mo. Iyan ang bigay sa'yo ni God. Kung magkakaroon ka lang ng fearless freedom, palayain mo sarili mo doon. Kumbaga, walang takot. Walang takot. Huwag ka matakot na makita ka, iangat ka, umangat ka, mapansin ka. Kasi marami sa inyo takot ka mapansin eh. Dahil feeling mo may mga secret haters, may magagalit sa'yo, alam mo yon. Merong paglabas mong pinto, may sasalubong siya yung mga haters mo. Nasa sa'yo eh. Matatakot ka ba sa ganon? Or lalakasan mo ang loob mo. 7 of Wands kasi parang lakasan mo ang loob mo, lumaban ka. So, pwedeng dumating sa'yo yung pagkakataon na makita mo sa sarili mo, meron akong talent or skill, meron akong gift na binigay si God. Nakaguhit sa palad ko kung ano mong pinaniniwalaan mo. Pinanganak ako para dito. Ganyan na magpapabago sa buhay mo. Kakaroon ka ng abundance mindset. Parang yan. Matatanggal ka na sa victim mentality. Tapos na yon. Parang, hindi na ako biktima. Ayoko na maging biktima. Tapos na yon. Parang yan. Magtatagumpay ka. Mag-add ako dito sa'yo. Never be afraid. Ba't ka natatakot? Huwag ka matakot. Mo, you have the skills. Pwede mo siya tawagin gift, skill. Kung ano man. Skill, gift, talent. Huwag ka matakot. Never be afraid. Kung ikaw yung teacher of love, hindi marami kang mararanasan na masasakit. Kasi ang love, yung true love is born from compassion. Unconditionally loving. Parang yan. The Lovers pa yung card na nandito. Kung pupunta tayo sa love, kung pupunta lang ang topic natin sa love, pwede ko sabihin na huwag ka matakot magmahal. Group 3. Kung pakaramdam mo, ma'am, ang daming competition. Kung sa tingin mo, para sa'yo yon, iyon ang pinaka gusto mo mangyari sa buhay na to. Matagpuan yung ultimate lover.
di huwag ka matakot masaktan. Kasi, risky talaga ang love eh. Kasi kung takot ka masaktan, mahirapan ka magmahal, diba? Ngayon, kung malakas ang loob mo, pwede ka sa love relationship. Ikaw ang aalam nun. Huwag ka matakot magmahal. Parang yan ang message sa'yo ni God. Huwag ka matakot magmahal. Kung masaktan ka, hindi na mahalaga. Mahalaga, natuto ka. Naturuan ka ng love. Kung marami kang heartache, pain sa love, palayain mo na sarili mo doon. Hindi ka biktima ng love. Nagmahal ka lang. Hindi mo pa siguro natatagpuan yung tamang tao para sa'yo. Pangalawang beses na to, fearless. Be fearless and bold. Ito, my fearless freedom. Fearless, Badger, Spirit. Fearless. Bakit matatakutin ka? Matatakutin ka ba, Group 3? Kasi never be afraid. Fearless. Ang fearless kasi walang takot sa Tagalog. Hindi takot. Hindi ako natatakot. Parang yan. Tanggalin mo ang takot. Marami sa inyo, ang darating sa'yo na hindi mo nakikita, malalaman mo na marami sa kinakatakutan mo, marami sa mga bagay na kinakatakutan mo, kaya ka lang takot, hindi mo naiintindihan. Kaya natatakot ka. Pero pag naintindihan mo, nagkaroon ka ng, alam mo yun, understanding doon, mawawalan takot mo. Kung entrepreneur ka, at takot ka, kasi ang dami mo risk, yung sinasabi nilang risky, magtayong business, yung mga yan. May risk talaga sa lahat ng bagay. May risk sa lahat ng bagay, lalo na sa love. Risky yon. Pagtatayo ng business, risky yon. Oh. Bigay ko na, lahat ng ginagawa natin risky. Merong risk, halos lahat. So, anong pinagkaiba nung, alam mo yon? Pwede ko sabihin na, kung risky lahat ng bagay, bakit mo susubukan? Alam mo yon, pinaka-risky pa rin yung hindi ka sumubok. Pinaka-risky. Kasi walang magbabago sa buhay mo. Ngayon, kung takot ka magmahal, kasi ayaw masaktan, hindi ka nag-risk. And then, mag-end up ka pa rin na mag-isa. Ngayon, kung all good ka sa pag-isa, then, all good yon. Kasi may mga tao naman gusto maging mag-isa eh. Ngayon, kung business naman yon, takot ka sa risk, ayaw mo sumubok, ayaw mo magkamali, ayaw mo mapahiya, ayaw mo pagtawanan ka ng mga secret haters mo, risk pa rin yung hindi ka sumubok. Kasi walang magbabago. Magkakaroon ka ng mga what if, ang daming what if. Kaya yung card mo, be fearless and bold. Never be afraid. Darating sa'yo yung awareness na yon. Magigising ka isang araw na, ba't ba ako natatakot? Ano ba kinatatakutan ko? Maintindihan mo na lahat ng bagay may risk. Pero hanggat pinipilit mong unawain, intindihin yung ginagawa mo, magkaroon ka awareness, parang awakening. Magkaroon ka knowledge sa ginagawa mo. Na matatanggal ang takot mo. Matatakot ka lang talaga sa mga bagay na hindi mo naintindihan kapag wala ka halos naintindihan doon. Kung magsisimula ka ng business, sa umpisa, takot ka. Kasi hindi mo naintindihan eh. Pero pag lipas ng panahon, nagkakaroon ka ng pangunawa, knowledge, wisdom. May nagturo na sa'yo, nakatagpo ka ng teacher, naturuan ka, ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo, mawawala yung takot mo unti-unti. Kasi alam mo na nagkakaroon ka ng understanding. Diba? So, ang sagot lang talaga, pag takot ka, gawin isang bagay, then aralin mo. Intindihin mo. Kung takot ka magmahal ng taong to, then kilalanin mo yung tao para malaman mo kung siya ba yung taong bagay sa'yo. Diba? So, parang sikreto, alamin mo, kilalanin mo. Kung hindi mo talaga maintindihan, humanap ka ng teacher, mentor. Kung hindi mo maintindihan mga gift mo, aralin mo.
Kung di mo pa maintindihan, mag-pray ka kay God, bigyan ka ng guidance para unti-unti yung takot mo mawala. Takot tayo sa mga bagay na hindi natin naintindihan. Sabihin ko na. Pero pag binigyan mo yan ng liwanag, pag isang madilim na lugar, binigyan mo ng liwanag, mawawalan takot mo eh. Kahit kaano pa nakatakot sa isang lugar, kung bibigyan mo siya ng sobrang liwanag, maliwanag na maliwanag, mawawalan takot mo. Pero pag tinanggal mo ang liwanag at nagdilim, talagang makakaramdam ka ng takot. Maraming takot sa dilim, maraming kinakatakutan. Kasi hindi niya naiintindihan. Diba? Kailangan maintindihan mo kung ano yung mga pinapasok mo, maintindihan mo yung mga ginagawa mo, para yung takot mo, malabanan mo, mawala yung takot mo. So, ikaw na umalam. Marami dito, pwede ka maging entrepreneur. Magtayo ka ng business mo. Marami kang dapat intindihan. Marami kang mga tanong na kailangan mong hanapan ng sagot. Kung hindi mo makuha agad ang sagot, then, let go mo. Darating ang sagot sa'yo sa tamang panahon. Like nung bata ako, maraming tanong hindi nasagot sa isip ko nung time na yon. Wala akong makitang magbibigay ng sagot. Pero paglipas ng panahon, unti-unti nagkakasagot yung mga tinatanong ko nung bata ako. Sa spirituality yun unti-unti nagkakaroon ng mga sagot sa akin. Oh. So, ka matakot kung hindi mo naintindihan sa ngayon. Parang bigyan mo sarili mo ng pagkakataon. Bigyan mo sarili mo ng pagkakataon. So, anong paparating sa hindi mo nakikita? Magiging kang fearless. Marami sa takot mo, mawawala. Or madami sa mga tanong mo, magkakaroon ng sagot. Finally. Ikaw na umala. Napangiti lang kita. Awakening. Pwede magkakaroon ka awakening. Yan ang paparating sa marami sa inyo. Kakaroon ka ng awakening. Maalala mo ang mga gifts and talents mo na nakalimutan mo na. Mag-add ako dito kasi para may lovers dito sa reading mo. So kung takot ka magmahal na nasaktan ka na, never be afraid. Ang paparating sa'yo, opportunity na pwedeng magmahal ka ulit. Ikaw na malam. Para kasing kamay pareho nakataas sa, ano mo yun? Ikaw na malam. Pwede may gifts sa'yo si God. Kuha tayo dito. Surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go, and all will work out. Let go, and all will work out. So, darating sa'yo, surrender sa'yo mga enemies mo, kung ano man tawag mo doon. Pag sinabi kong surrender sila sa'yo, maintindihan na nila yung pinaglalaban mo. Pwede ko sabihin, iba, makukuha mo respeto ng mga taong dating galit sa'yo. Magkakaroon siya understanding kung ano yung kakayanan mo. Ilalet go mo na yung dating ikaw, yung dating buhay mo na malupit, alam mo yung masakit na pinagdaanan mo. Ilalet go mo na siya. Victim mentality kasi yun Pag nabiktima ka or may pinagdaanan ka mahirap or nasaktan ka sa love or kung ano man, para siyang darkness, para siyang victim mentality, para kang biktima. Ngayon, pag inaccept mo ang nangyari, surrender mo, inaccept mo, then magwo-work na siya para sa'yo. Kailangan i-surrender mo yun Hindi ka pwedeng maging matagumpay na tao kung may victim mentality ka. Yan ang bagay na paparating sa'yo na hindi mo nakikita. Darating sa'yo ang success, darating talaga sa'yo ang blessing, magiging abundant ka, pero para may pumipigil sa'yo na hindi mo maintindihan kung anong energy na yun, na parang hindi mo maintindihan. Pero malalaman mo sa dulo, na ang pumipigil sa success mo is yung victim mentality.
Kailangan matanggal mo talaga siya. Parang siya yung kailangan mo talagang makita na pumipigil sa success mo ay yung pag-iisip na biktima ka. Kailangan i-surrender mo yon, tanggalin mo yon. Hindi ka biktima. Hindi ka biktima. Huwag ka matakot na magsimula ulit. Kung nasaktan ka, huwag ka matakot magmahal ulit. Huwag kang matakot. Di mo pa alam, nandito lang ako sa iyong tabi. Yung song na yon. I mean, Gemini, oh. Gemini. Tama ba ako? Ano ba kinakanta ko song? Kung matakot kasi, makakakantahan ka ng hindi mo nakikita, paparating. Baka darating yung tao talaga na magpaparamdam sa'yo na hindi ka na matatakot. Huwag ka nang matakot. Kung ang gusto mo talaga mangyari sa buhay mo, mapunta sa'yo or matagpuan mo yung the lovers na yun, kasi takot ka mag-isa, then i-claim mo na. Ikaw naman lang, i-claim mo na. Surrender mo kay God na kung yan ang gusto mo may kahawak yung kamay mo. Sa pag nag-ama namin, kasi sama namin, naalala ko talaga. Minsan nakikita ko iba nakaganon. Tapos iba, naghahawakan kasi ng kamay doon. Naghahawakan ng kamay doon, diba? Para pag magkakatabi kayo, maghahawakan kayo ng kamay sa Catholic. Sabay-sabay kayong kakanta. Naalala ko lang. Naalala ko na. So, may mga kahawakan na ng kamay. Diba? Huwag ka matakot. Yan ang paparating sa'yo. Pwedeng tao talaga. Makakahawakan mo ng kamay. Mararamdaman mo hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na matatakot. I-claim mo na. Kung naman hindi love life ang focus mo, then huwag ka matakot. Magbubunga yung pinaghihirapan mo. Magagamit mo yung talent, skill, gift na yan para magbigay sa'yo ng abundance. Mapapalaya mo sarili mo sa victim mentality. Di ka na biktima, pinapalaya ka na, malaya ka na. Gemini, yung zodiac sign nandito. So marami dito may lovers ka talaga. The lovers. So I think all good na tayo doon. Group number 3. Sana kuha may messages na para sa'yo. Ko-close ko na reading dito. And if nag-resonate sa reading natin, let me know kung saan part nag-resonate. Mag-add ako last card. Tinan mo to. 9 of Wands. Siguro makukuha mo respeto ng mga tao. Anong paparating sa hindi mo nakikita? Makukuha mo respeto ng partner mo, ng tao. Ng mga tao sa paligid mo. Darating ang time, kung meron taong mga secretly nakikipag-compete sa'yo, darating ang time, pwede matapos yung gulo na yan. Nakikita mo din sarili mo sa ibang tao. Kaya sila ganito, kasi biktima din sila ng takot nila. Natatakot lang din talaga sila. So ikaw naman, marami sa inyo makakawala ka sa victim mentality. Talagang lakasan mo ang loob mo. May paparating sa'yo na parang big success eh. Parang celebration eh. Moment mo na ata to eh. Huwag ka matakot pag dumating yung moment na yon sa life mo. Diba? Maalala mo yon. Yung big celebration na yon. I-claim mo na. Pag na-recognize ka na yan. Pag dumating sa recognition na pinapangarap mo, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Para kasing mga card dito nare-recognize. So, ikaw na malam. Pero may ina-awardan dito. So, pwede magkaroon ka award, promotion, success, abundance, gift. Pwede ma-receive mo yung gift na gusto mo. Kung bata-bata ka sa reading, pwedeng may celebrate ka talaga. Pwede hindi mo nakikita. Baka may pinaplano ang mga tao sa paligid mo, surprise party sa'yo. Kaya channel ko lang. Kasi yung itsura niya parang madilim, tapos bigla may nagliwanag, tapos parang nagbukas ka ng pinto.
dito. Pa surprise party ang dating sa akin. Sabihin ko lang. So, ikaw na malam. Kung para sa'yo yun, ikaw makakalam kasi babae nakapiring. Pagbukas niya, iba. Marami lang dito parang may pa-surprise si God sa'yo. Kung yung surprise na yun, magkakaiba kayo. Pwedeng surprise gift ni God sa'yo. Pwedeng surprise person darating sa life mo. Pwedeng surprise party, bigay sa'yo ng mga katrabaho mo. Or surprise invitation galing sa taong nakasamaan mong loob. May something sa element ng madilim, nagliwanag. So ngayon, ikaw ang aalam kung saan nanggagaling yon. May element lang ng surprise. So paparating sa'yo, yung moment na yon, pwedeng moment mo na talaga yon. Or moment mo masusurprise ka. Pwede din to sa mga taong takot magmahal eh. May in love ka ulit. Ikaw na malam. Baka ma-surprise ka na may in love ka ulit. Hayaan mo lang talaga si universe, isurpresa ka. Surrender mo na lang. Kung anong problema mo ngayon, surrender mo, ibigay mo sa kanya. Hayaan mo na lang si universe ang magbigay sa'yo ng surprise na to. So, ikaw na malam. So, I think all good na tayo. Hindi ko na-extend reading. Pero thank you everyone for being here. Super nag-enjoy ako sa reading na to. Group 3. And kung gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako kung gusto mo ng personal reading. Email mo ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And close ko na reading dito. I'll see you again, Group 3, on our next reading. Namaste!